pag-asa, no? So tayo ngayon nagpapastol ng mga kambing, no? Ayan sila. So ito yung malimit na nating ginagawa sa araw-araw mga kapag-asa, no? So ito yung sa tingin ko is makakaganda sa kalusugan ko, especially sa aking mental health, kasi nga parang nalayo ako dun sa stressful na trabaho, no? So ito yung pinaka advice sa akin ng doktor na para makarecover kagad, especially dun sa aking mental health, kasi yung affected na ng aking multiple ischemic stroke is yung pinaka utak talaga, no? So kailangan i-work out talaga yung aking mental health. So guys, no, ginagawa natin yung sa araw-araw is gustong gusto ko naman, no? Ito yung kumbaga parang payak na buhay na pangarap ko na kahit hindi ako utusan, kahit hindi ako pakialaman, talagang gagawin ko, guys, no? Kasi yun na nga, gusto ko siya na ginagawa ko sa araw-araw. Gusto kong ipastol na ang mga kambing ko, guys, no? Mga aga pa lang, siguro sabihin natin mga alas 6 ng umaga o kaya alas 7 ng umaga, gusto ko nang ipastol. Pero hindi pala pwede yun, no? Nagkamali na nga ako minsan nung na-excite ako, nung naalala nyo po, nung minsan naihatid ko po yung anak ko, na that was the first time po na naihatid ko yung anak ko, na natuto po akong mag-drive muli ng motorsiklo po. So na-excite po ako that time, no? At pagkahatid ko po ng anak ko is ipinastol po kaagad yung mga kambing namin, no? Pero nagkamali pala ako that time kasi inulit ko na naman yung pagkakamali ko noon, na kahit basa pa yung mga damo, at dahil nga sa excitement ko is naipastol ko agad yung mga kambing namin, no? Kaya ang naging resulta niya nung naipastol ko na sila is yun na nga, nagtai yung buntis kong kambing, no? Nag-aalala nga ako ngayon, guys, no? Kasi yung ang tinamaan pa sa mga kambing ko is yun pa yung inahin ko na buntis, no? Dahil nga sa kadahilanan na kahit basa pa at punong-puno pa ng hamog yung mga damo, dahil maaga pa nga, so naipastol ko yung mga kambing ko. Kaya nagkaroon ng parasite, no? At immediately that time, no, kinaumagahan noon, the next day is nagsimula na magtae itong buntis na kambing ko na si Rita, no? So ayan siya, guys, oh, yung light brown na may puti, no, sa kanyang katawan. So she is 2 months old na, pregnant po, no? Prigi po siya, pero nagkaroon po siya ng problema, no? Sa ngayon is nagtatai siya. Ito naman si Caldi, no? Actually anak ito ni Rita, guys, no, na bulugan ko ngayon. So may problema din ito, guys, no, sa kanyang mata, no? Parang nagkakaroon ng pink eye. So kailangan gamutin ko din kasi baka mahawa yung ibang mga kambing, no, sa kanyang pink eye, no? So lumuluha yung kanyang kanang mata, guys. Napakalambing pa naman ng bulugan na to. Lagi na lang nakikipaglaro sa akin. Lagi niya akong, kumbaga, parang sinusungay niya ako, guys, no? Pero nakikipaglaro lang talaga yan. So ito yung pinakamalambing sa kanila, no, si Caldi, yung bulugan ko. So
Ito guys, isa rin ito sa inaalala ko ngayon kasi na lumuluwa nga yung kanyang mata. Hindi pa naman kumpirmado na pink eye guys, so baka nasundot lang ito ng mga dahon na kinakain niya o napuwing kaya lumuluha. Pero para makasiguro po guys, talagang gagamutin ko ito. Gagamutin ko ng asin at saka tawas yung kanyang mata, no. Hihilamusan ko lang naman guys ng asin at saka tawas. Yun yung remedyo na kumbaga organic lang, no. Hindi na natin kailangang patakan ng Biogen-ta, no. So yung gagawin lang natin, hihilamusan lang talaga natin to ng tawas na inihalo sa asin, no. So possibly talaga Biogen-ta yung ipapatak natin sa kanyang mata, pero hindi pa naman talaga confirmed, no, na pink ito. Baka nasundot lang to, so hihilamusan lang natin guys. Pero kahit na hindi natin patakan ng Biogen-ta po, mabisa naman pong gamot po sa pink ay yung tawas at saka acid po. Yung iba nga pong gumagamot asin, tawas lang po talaga yung ginagamit, no. So ang gagawin natin nito is hihilamusan natin ng tawas na may asin yung mga mata ng ating mga kambing, no. Hindi lang si kaldi yung hihilamusan natin, kundi as precautionary measure, hihilamusan na rin natin yung iba. So ito guys, no, habang ipinapastol ko sila, so masayang masaya ako guys, at libang na talaga ako na pinagmamasdan sila, no, binabantayan. Kumbaga yung buhay ng isang typical na shepherd, no, kahit sabihin na natin kukunti lang yung kambing natin, pero yung iniisip ko talaga yung parang yung mga kwento sa Biblia, no, na nagpapastol yung mga shepherd, katulad na lang ni King David noon, no, nung hindi pa siya naging hari, na madalas yung nagpapastol ng mga kambing ng mga tupa, no? So ito ako guys, sa gitna ng kawalan is nakabantay sa aking mga kambing, no. So masaya naman ako kasi tahimik. Ang naririnig ko lang talaga is yung huni ng mga uwak, no. Kasi may uwak po rito sa kapitbahay namin guys, no. Nag-aalaga po siya ng uwak. So yun, naririnig ko yung mga huni ng mga ibon, no, yung mga kulisap. Pero masaya ako guys kasi payapa at saka tahimik, no. So nilalakad-lakad ko tong palibot habang pinagmamasdan yung mga kambing ko, na nakakaunat-unat yung aking katawan, yung mga buto ko na uunat yung mga muscles ko, no. So isang napakagandang ehersisyo para sa akin guys, no. Tahimik lang siya. So yung naririnig mo lang talaga is natural na kalikasan talaga, no. Ito naman si Awin guys, yung itim na may puti ko pong kambing. Ito yung pinakabunso sa kanila, is hinahabol naman itong si Kaldi, ayan, no. So kung napapansin nyo guys, ito, no, napakalambing ni Kaldi. Ito yung bulugan ko, lumuluha yung kanyang kanang mata, no. So yan yung gagamutin natin siguro, kundi mamaya mamaya na talaga, no, kasi nakabili na ako ng tawas guys. So gagamutin natin yun, no. So ayan guys, isang typical na at simpleng buhay ng isang dating manager na ngayon ay mas pinili na
maging isang shepherd, no, na mag-alaga ng mga kambing. Ini-enjoy yung katahimikan ng kapaligiran, paupo lang, pinagmamasdan yung mga alagang hayop, no. So ito yung gustong-gusto ko guys sa buhay, no, yung kumbaga kusang loob na paggawa, kumbaga wala kang amo, walang namimilit sa'yo, kumbaga hindi ka minumonitor. So yun, simpleng buhay lang talaga guys, no. So siguro nga isa rin itong paraan ng ating pong may kapal na na-stroke ako guys, para mas maintindihan ko talaga kung gaano kalalim yung buhay, no, na hindi pala pinakadahilan talaga yung habulin lang natin yung kapalaran natin, no, na titingnan natin na gagawin nating magpayaman tayo, magpadami ng pera, na hahamaking lahat, gagawin lahat para lang mag-ipon ng pera, kasi yun na nga, dito naman sa mundo pera lang talaga yung habol natin, kasi yun yung pinakamalaga. Kapag ka mapera ka, iniisip mo, irerespeto ka ng mga tao, irerespeto ka ng mga kamag-anak mo, titingalain ka kasi mapera ka. Isang ingay mo lang, talagang gagalaw sila, no, unlike na kapag ka mahirap ka lang, yun na nga lang, kumbaga kinakatok mo yung pintuan ng kamag-anak mo, minsan ayaw ka pang pagbuksan kasi alam nila mahirap ka lang, no. So kulang yung respeto. So yun yung rat race na sinasabi ko guys, no, na hinahabol-habol natin yung ating kapalaran, yung ating pagyaman, kumbaga, pero nakakalamutan na natin na may mas mahalaga pala tayong bagay na dapat na inaatupag sa mundo, at yan ay yung pagsisilbi natin sa ating may likha, no? Ang Almighty Creator natin guys, siya yung may likha sa atin, at isang kumbaga bagay lang dahilan na nilikha niya tayo, kundi yung pagsilbihan natin siya, no, yung ialay natin sa kanya yung ating lahat ng kagandahang bagay na ginagawa dito sa mundo upang makamit natin yung kanyang gantimpala, no, yung kanyang ipinangakong gantimpala, at yun ay yung paraiso, no. So minsan nakakalimutan na natin yun dahil sa rat race, dahil sa kailangan kong gumising sa umaga, maaga ako dapat kasi kailangan kong mag-report sa opisina, kailangan kong maghanap buhay, no. At dahil nga sa kadahilan ng ganun yung nai-register na sa atin, nakarehistro na sa ating isipan, minsan nakakalimutan na natin ang ating sarili, no. Kagaya na lang ng kambing na ito, na yun na nga, ito, no, nagtatai, pasintabi po sa mga kumakain, no. Ito si Rita guys, no, ito yung sinasabi ko sa inyong inahing buntis na ang bilis po niyang nangayayat guys ng dahil sa kanyang diarrhea po, no. So ang dahilan po nito guys, yun na nga, dahil ipinastol ko na siya, no, maaga pa lang, at yung kamog guys at yung basang dahon, no, sa umaga ay may mga parasites yun, no, na kapag ka nakain ng kambing is yun na nga, nagkakaroon siya ng bulati sa kanyang tiyan, at yun yung dahilan na nagtatai siya. At ang mahirap nito guys, hindi natin pwedeng purgahin, no, kasi buntis nga, no. So hindi pwedeng actually bumili na ako dun sa guys, sa mga tindahan sa Agribet,
At mariin nilang sinasabi na hindi nga pwedeng purgahin yung buntis na kambing, no? So napilitan tayo na gawin na lang yung natural na pagbibigay sa kanya ng minerals, no? Katulad nung asin, no? 1 litrong tubig na may 2 kutsarang asin, yun yung pinapainom natin sa kanya, no? Sa umaga at saka sa hapon na rin. So yun yung natural natin na pagpupurga na lang sa ating kambing. Pero guys, ginamot ko naman po ang yung kanyang diarrhea po. Nagbigay na po tayo sa kanya ng Scorix po, no? So yung iginamot natin sa kanya, gamot sa diarrhea ng kambing. Pwede naman pong gamutin yung kambing kahit na buntis siya, no? So binigyan naman po natin siya ng Scorix. Hopefully mamumuuli yung kanyang ibak at hindi na tayong mag-aalala guys, kasi alam nyo yung mga kambing guys, kapag hindi po nagamot yung kanyang diarrhea po, maaari din pong ikamatay niya yan, no? Kasi nangyari na sa akin yan nung unang bisis tayong nag-alaga ng kambing guys, no? So namatayan na po ako ng kambing guys. Sayang yun, no? Kasi pure breed pa naman yun ng Anglo-Nubian. So nagtai po at hindi natin kumbaga sineryoso hanggang sa pumayat, hanggang sa namatay na nga, no? Hindi man lang natin nakatay, hindi natin kumbaga napakinabangan yung kambing na yun kasi namatay dahil nga sa kanyang pagtatai po, no? So ayun na nating mangyari yun, kaya ito aalagaan nating mabuti itong si Rita para mapagaling natin yung kanyang pagtatai, no? So yun, nabigyan ko naman po ng Scorix. So hindi na natin siya pupurgahin na bibigyan natin ng albendazole o kaya pinbendazole, dahil yun na nga mariin na sinasabi ng mga Agrivita suppliers na huwag na munang bibigyan ng pampurga, no? Kasi baka makasama sa kanyang ipinagbubuntis. So ang kagandahan lang naman ito talaga guys is malakas pa rin kumain si Rita, no? Kahit na may diarrhea siya, no? So lagi din naman natin binibigyan ng tubig para huwag ma-dehydrate. So yun lang yung medyo nakapagpapayapa ng isipan ko, kasi yung unang kambing ko na po na nagtai po is hindi na po kumain hanggang sa yun na nga namatay. Pero ito namang si Rita is malakas naman kumain guys, no? At ginagamot ko na po siya ngayon, so hindi na tayo mag-aalala. Yung sa atin na lang ngayon is pamasid-masid na lang sa paligid habang ipinapastol sila, no? So magandang buhay mga kapag-asa. So hanggang dito lang muna guys, no? So maraming salamat sa pagsubaybay at shoutout nga pala dun sa mga silent viewers ko po, no? Na hindi po nagko-comment at hindi rin po nagpaparamdam. Kumbaga sumusubaybay lang po talaga. So hopefully guys na nakapagbigay tayo sa inyo ng mga aral sa buhay na kahit papaano is makapag-share tayo guys, no? So yun lang naman talaga ang trabaho ko ngayon, yung makapag-share tayo nung araw-araw na ginagawa po ng typical na Pilipinong gusto lamang ay yung payapa at tahimik na buhay, no? So shout out po sa inyo at wag po kayong titigil sa pagsubaybay po. Kung lalo na nagugustuhan niyo yung mga video natin, so patuloy lang po kayo magsubaybay guys at suportahan niyo po yung channel ko. Thank you very much po at lagi kong sasabihin po, habang may buhay, may pag-asa.